Ngayong araw nga pupunta kami ni Jan sa Pasig City Hall para kumuha ng mga requirements sa kasal. Let's go! Hey! Ang kani, pakita mo yun. Hey! So guys, naglalakad na tayo sa munisipyo. Diyan, hey! Hey! Tatanong tayo. Tito! Ta! Si Tito, nakita mo. Ta, saan pa pwede mag-ano? Tatanong sana ako ng ano. Dito tayo sa pamangkin ko. Pero saan po pwede magtanong ng ano? Maglalakad kami ng para sa kasal. Pakakasal, Sa third floor po. pakakasalan ko na to, nabuntis ko eh. Bola lang yan. Sa third floor, local civil registry. Pag nangat mo dyan, akit ka lang ng isa. Okay guys, sa third floor na tayo. Salamat sir ha. Ito, shoutout kay Tito. Makita mo na. Pakakasalan ko na to. Oo naman. Nakakahiya kasi. Na, malapit na tayo. Punta tayo ng third floor ngayon guys. Pero sa third floor na po, mag-aasikaso po kami ng document sa kasal. Makakasalan ko na po, nabuntis ko agad. Sa atin lang to. Papat lang sir. Bahala ka sa buhay mo. Eh, maingay guys, ang taas ng munisipyo. Nakakita tayo sa hagdan guys. Ano? Ang hirap pala maglakad ng mga ganito. Wow! Ngayon ka pa nga lang naglalakad eh. Ang hirap agad. Ako ang kakausap. Actually, 5 years na po. Hindi, ilang taon na kayo, sir? Walang 24 years old ang edad sa inyong dalawa, pababa? Wala po. Wala. Taga-Pasig ba? Yes po. Ako po taga-Pasig, siya po taga-Sukat. O, basta may isang taga-Pasig, ha? Ang gagamitin mong address, Pasig siya, Sukat. Illegal city, Sukat ba? Requirement natin. 1 and 2 na birth certificate, para kayo kukuha niyan. Makukuha niyo yan sa Tatanong sa fifth floor, room 13. Nakalagay rin dyan, ha? Fifth floor, door 13. Kailangan pa po namin talaga puntahan tong people. Yes, sila ang tanongin niya, ha? Number 5, barangay certificate. Anong barangay dito? Penyugan po, pero nangungupahan po kami sa Rosario po. Nag-live-in na po kasi kami. O kung saan kayo makakakuha, kung pareho kayong magkasama na kayo, nasa Pasig kayo, Opo. nangungupahan, pareho kayong kukuha ng barangay certificate Rosario po. sa Rosario. Sige po. Para kayong kukuha niya na. Number 9, 1 by 1 ID picture, tag 3 piraso. 10, sedula, pareho rin kayong kukuha, sa baba lang naman kinukuha yan. 11, pag kumpleto na, kayong dalawang papasa nito, puro original ang dadalhin nyo dito. Ito yung mga oras at araw na pwede nyo isubmit dito. Basta, puro original, kayong dalawang magdadala nito, ha? Yan lang yung mga oras, mamimili lang kayo. Okay? Thank you po. Sige. Ngayon na po namin pupuntahan sa people po. Ha? Thank you po. Bali, kahit hindi pa ngayon ako pumunta sa people, sir. Pwedeng tapusin ko muna yung mga requirements pa. Pero mas maganda, wala namang ano yun eh, wala namang duration yung ano May yun, nakuha na kayong dokumento para dito. makapag-family planning na kayo ng ano, seminar. Pwede na rin kayo pumunta yun, total narito na. Wala pa. Ano? Dito lang ngayon. Ito na, ngayon people tayo. Guys, nakakuha na tayo. Pupunta muna tayong people ngayon para raw maka-attend tayo ng ano. Ng ano ba yan? Family planning? Family plan. Family planning. Ito. Okay na po, nakakuha na ako requirements. Ito, si tita. Thank you, ta. Apa. Ayan. Patingin niya akin ng... Pupunta muna tayong people ngayon guys para May sinabi bang counseling? Wala. payagin tayo kung pwede mga 10 anak. Hindi totoo yan. Siguro mga 10 o kahit 8 lang yung gawin nating anak kayo dyan. Grabe ka na. Diyan ka lang. Papunta ka na ba? Abalis na. Dito nga mga gar, kukuha muna kami ni Jen ng schedule para sa family planning. Babayaran namin mamaya yan sa cashier pero kailangan muna naming permahan yan. Tig-isa kami dyan, kailangan namin sagutan yan, parang examination lang. Tapos babayaran na lang sa cashier. At dito nga, nagpipirmahan na kami ni Jen. Tinatanong ko siya kung sigurado na ba siya. Tatawa-tawa pa nga siya dyan eh. Eto na, nakapila na tayo. Medyo mahaba yung pila pero mabilis lang naman mag-proceed. Paikot-ikot lang kami, tayo dito, tayo dyan, hanggang sa makarating ka dito sa cashier. Ibabalik mo naman yung resibo, pati yung papel doon sa pinagkuhanan mo ng schedule para sa family planning. Dire-diretso na yan, Gar. Pagkatapos namin magbayad dyan, kukuha naman kami ng sedula. Dito nga sa pagkuhanan ng sedula, kailangan mo ulit pumila. Marami pa ring pila pero dire-diretso lang rin naman. Mabilis lang rin kasi mag-asikaso yung mga staff ng Pasig kaya sobrang smooth na lang.
Pagtapos namin kumuha ng schedule para sa family planning at sedula, pumunta naman kami sa barangay namin para kumuha ng barangay clearance. Pagtapos nga namin sa barangay, nagpa-photocopy na rin kami ng copy ng mga pinagkukuha naming requirements. Kailangan rin kasi yun bago nyo ipasa. Yun lang, sa susunod ulit mga gar.